Lilith, hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Tingnan muna natin ang huling kabanata. Ang dating may-ari ng katawang ito ay walang kapamilya at maagang naulila. Maagang pumanaw ang mga magulang. At ang maliit na tindahang ito lang ang naiwan sa kanya. Nagkasakit siya dahil sa sobrang pagod. At biglang pumanaw kagabi. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong angkinin ang katawang ito. Ha! Hindi ito ang pamilyar na modernong lungsod na pinanggalingan niya. Kundi isang totoong umiiral na. Pantasyang mundo kung saan magkakasamang namumuhay ang iba't ibang lahi. Ang mga matataas at matagal mabuhay na mga elves. Ang mga sakubos na nangaakit ng sangkatauhan. At ang mga fish dragon na naghahari sa mga kabundukan at karagatan. Lahat sila ay sama-samang naninirahan sa loob ng imperyo. Natukoy na ang host ay matagumpay na nakatuntong sa mundo ng iba't ibang lahi. Opisyal nang na-activate ang Tianming fortune-telling system. Matagumpay ang pagbind ng newbie. Eksklusibong ari-arian sa kanto, tindahan ng Tianming. Mababasa ng host ang kapalaran at swerte ng lahat ng lahi. Mag-ipon ng Tianming points para mag-level up. At unlock ang kakayahang manghula ng kapalaran. Na-teleport sa isang pantasyang mundo. Walang overpowered na lakas sa simula. Walang cheat code na martial arts. Pero naka-unlock naman ng isang napakagaling at all-rounder na hula system. Ang mga elves ay nakatali sa tadhana ng mga bituin. Ang mga sakubos ay kontrolado ng sumpa ng kanilang lahi. Ang lahi ng dragon ay may dalang kaparusahan sa kanilang dugo. Ang mga dwarves ay nakatutok sa pamana ng swerte at malas. Ang mga beastmen ay nakakulong sa walang katapusang digmaan ng tribo. Ang mga goblins ay mahilig sa tsansa at kayamanan. At ang mga tao ay nagugulumihanan sa napakaraming suliranin ng buhay. Ang lahat ng problema ng mga nilalang ay oportunidad para sa kanya. Magkakaiba ang gawin ng bawat lahi. Magkakaiba ang paniniwala. Walang tigil ang hidwaan. At mahirap hulaan ang swerte o malas. Bawat isa at bawat lahi ay may kanikanyang sakit sa ulong hindi masolusyonan. Basta maayos mo ang mga problema nila. Makakapag-level up ka na. High level succubus. Archmage. Isang siglong pagsubok sa pag-ibig. Medyo kawili-wili to ah. Interesante to ah. Lahi, succubus. Kapatagan ng kapangyarihan, Archmage realm. Kasalukuyang pagsubok ng tadhana. Nakatali sa pagsubok ng pag-ibig. Nagdurusa sa backfire ng sumpa. Boss. Narinig ko na may bagong bukas na tindahan sa kalye na to. Na kayang manghula ng swerte at magbasa ng kapalaran. Huwag mo na akong subukang gamitan ng ganyang pakulo. Hindi gagana sa akin ang ganyang estilo. Ha! Ang charm technique mong yan. Pumatay man sa iba. Walang epekto sa akin yan, immune ako. Nanghula ako ng kapalaran. Hindi ako manyakis. Hindi ako nadadala sa beauty filter na yan. Eh ano namang gustong tingnan ni boss? Ang tadhana ko ba o ang katawan ko? Maganda ka nga. Kaso napakamalas lang ng buhay mo. 100 taong umasa sa pag-ibig. Nagpakabaliw sa pag-ibig ng 100 taon. Pero sa huli, lugi at walang napala. Ha! 100 taong nagmahal ng tapat. Sa taong matagal nang na-reincarnate. At ikaw lang ang naiwang nakakulong sa nakaraan. Hindi ka pumunta rito para magpahula ng swerte. Pumunta ka rito para humingi ng tulong at makalaya. 100 taong pangulila sa iisang tao. Nagmamahal pero hindi maangkin. Ang pangulila ay naging sumpa. Ang totoong sumpa ng pag-ibig ng sakubos ay nakatali sa iyo. Ang kaluluwa mo ay pinapahirapan araw at gabi. Habang lumalakas ang kapangyarihan mo, mas lumalala ang epekto ng sumpa. Bago matapos ang 3 buwan, ganap nang mawawasak ang kaluluwa mo. Mawawasak ang katawan at kaluluwa. Ah! Boss Lin, iligtas mo ako. Basta't maligtas mo lang ako sa kapahamakan ko. Ibibigay ko ang lahat. Kahit ano pa yan. Kasama na ba ang sarili mo? Kung iyan ang gusto mo, boss. Pwede naman. Hahaha, hindi na kita bibiruin.
Negosyo ang ginagawa ko rito. Tadhana lang ang binabago ko. Hindi ako nangingidnap ng magagandang babae. Kailangan mo lang sundin ang mga utos ko. Putulin ang iyong obsesyon. Basagin ang sumpa. At tapusin ang karma ng iyong tadhana. Tinatanggap ang Tyre is a destiny quest ng 10,000 races. Nilulutas ang love curse ng sakubos na si Lilith. Hindi talaga boring ang buhay dito sa mundo ng 10,000 races. Mag-level up sa panghula. Habang nakikipag-flirt araw-araw sa mga magagandang dilag ng ibang lahi. Para lang akong nag-grind sa isang top-tier dungsyo ng buhay. Ang kanyang daan sa pag-level up ng panghula sa 10,000 races. Ay opisyal nang nagsisimula ngayon. Matagal ka na niyang nakalimutan. At binitawan na ang nakaraan. Ikaw na lang ang naiwang nakakulong doon. Pinapahirapan ang sarili mong tadhana dahil sa iyong obsesyon. Destiny Quest completed. Matagumpay na naresolba ang 100 taong love curse ng sakubos na si Lilith. Pati na ang sumpa sa kanyang lahi. Maraming salamat sa iyong paggabay, amo. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Simula ngayon. Handang maglingkod si Lilith sa iyo, amo. Babantayan ko ang tindahan ng Tianming. Laging maaasahan sa lahat ng oras. Huwag ka nang mahiya. Ayos lang na manatili ka sa tindahan. Pwede kang maging lady boss dito. Maganda ka na sa paningin, nagbabantay pa ng tindahan, sulit na sulit. Lilith, sa wakas ay nagpakita ka rin. Mas mukha kang katakam-takam ngayon. Lahi, High Forest Elf. Lakas, Holy Mage Realm. Maaaring tumanggap ng Tyre 2 Destiny Quest. Isang maliit na personal quest lang ang tungkol sa Sakubos. Pero ang elf girl na ito may kasama agad na clan gift pack. Ginoo. Nabalitaan kung kaya mong baguhin ang tadhana. At lutasin ang mga kalamidad. May isang bagay na 3 taon nang gumugulo sa akin. Walang sagot ang mga bituin. Walang tugon ang mga propesya. Gusto kong hilingin na tingnan mo ito para sa akin. Magandang elf sentes. Napakabata mo pa. Pero mas mabigat pa sa bundok at dagat ang mga iniisip mo. Masyado kang maraming pinapasan sa murang edad. Para kang isang talentadong overthinker. Hindi ako nag-overthink. Nag-aalala lang talaga ako sa aking lahi. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko na ang lahat. Nakita mo sa iyong hula ang malaking kalamidad na ubos sa mga elf pagkatapos ng 100 taon. Nakaharang ang mga bituin. Kaya hindi mo makita ang pinagmulan nito. Inakala mong ito ay itinakda na ng langit. At wala ka nang magagawa. Kaya naman nabalisa ang iyong puso. At natatakot ka araw at gabi. May nakatakda sa langit. Pero mayroon ding mga pagbabago. Ang kalamidad na nakita mo ay hindi itinakda ng tadhana. Kuni isang plano ng iba. Isang sabuatan ng ibang lahi. Hindi ito natural na sakuna kundi gawa ng tao. Lihim na nagpaplano ng backstab ang mga demonyo ng Ibes. 100 taon na silang nagtatago sa inyong Yinlin. Nagpapalakas ng patago para sa isang sorpresang atake. Naghihintay lang ng 100 taon para ubusin ang lahi ng mga elf. Patagong nagpapalakas. Sa madaling salita, na out of vision ka ng kalaban. Ang kalamidad na ito ay kayang lutasin, baliktarin at baguhin ang tadhana. Hindi ito dead end. Masyado lang talagang passive ang mga elder nyo. Kayang lutasin at baliktarin. Pakiusap, turuan niyo po ako kung paano lulutasin ang kalamidad na ito, Ginoo. Kung paano mapoprotektahan ang tribo ng Yinlin. Kapag umiyak ang isang napakagandang elf. Sayang naman ang taglay mong ganda kung madudungisan ang mukha mo. Ang pinakasanhi ng kalamidad na ito ay una, ang mga spiritual vein sa kailaliman ng Yinlin ay tahimik na nadungisan ng demonic energy mula sa Ibis. Unti-unti nang nabubulok ang mga ugat ng sagradong puno araw-araw. Patuloy na nawawala ang lakas ng buhay ng inyong tribo. Pangalawa, sa hangganan ng imperyo. Nagkasundo ng lihim ang mga barbarian at ang mga demon ng Ibis. Nag-iipon sila ng lakas militar. Naghihintay ng tamang panahon para palibutan kayo pagkalipas ng 100 taon. Pangatlo, sa loob mismo ng tribo ng mga elf. Masyadong makaluma at matigas ang ulo. Tamad at masyadong passive. Kaya nawawalan kayo ng pagkakataong iligtas ang inyong sarili. Maraming salamat sa inyong gabay, Ginoo. Ang inyong napakalaking kabutihan ay hindi malilimutan ng tribo ng mga elf magpakailanman. Matagumpay na na-deduce ang kalamidad ng pagkaubos ng tribo ng mga elf. Naipakita ang daan patungo sa kaligtasan. Nakuha ang mga destiny requirement. Basic destiny box, basic fate changing technique, fortune probe ng lahat ng tribo. Ginoo, kung may mga katanungan pa po ako sa hinaharap, pwede po ba akong bumalik dito para hanapin kayo? Kahit kailan, bukas ang shop na ito buong taon ng walang pahinga. Laging online ang gwapong boss para tumanggap ng order. Laging nakareserba para sa iyo ang eksklusibong elf sa spot. Amo, napakalambing niyo naman sa elf na iyon.
Bakit? Nagsiselos ka ba? Kung sabihin kong, lalambingin ba ako ni amo? Naman, magtrabaho ka lang ng mabuti. Bantayan mong mabuti ang shop. At ibibigay ko ang sweldo mo buwan-buwan. Lagot na, lagot na. Naka-max stock ang malas ko ngayon. May debuff sa pagmimina, walang nakuha sa cart. Lugi pa sa pagtaya sa mga bato. Nadapa pa habang naglalakad. Duda ko, pinag-initan ako ng lelin. Hinding-hindi susuko ang mga goblin. Nabalitaan kong may naghula raw dito. Bilis, baguhin mo ang kapalaran namin para makapag-comeback kami. Tuloy kayo, mga bankrupt na milyonaryo. Ginoo, iligtas niyo po kami. Para kaming sinumpa sa sobrang malas kamakailan. Kahit simpleng pag-inom ng tubig, nabibilaukan kami. Ang malas nyo ay hindi dahil sinumpa kayo. Kundi dahil naghahanap kayo ng sarili ninyong ikamamatay. Pumunta ba kayo sa abandonadong lumang minahan kamakailan para maghukay kung saan-saan? Kaya nabulabog nyo ang mga labi ng lelin doon. Naghukay lang naman kami ng kaunti ng walang pakialam. Sino ba namang mag-aakala na ganoon kadamot ang mga sinaunang tao? Dahil sa masamang enerhiya ng lelin. Nareset to zero agad ang swerte nyo sa pera. Ito ang klasikong halimbawa ng pagiging gahaman sa maliit na bagay kaya napahamak sa malaking bagay. Mga eksperto sa paghahanap ng sariling ikamamatay. Kapag naghukay pa kayo ng 3 araw, mababaon kayong lahat kapag gumuho ang minahan. Game over agad kayo roon. Ayaw pa naming mag-game over. Gusto naming yumaman. Madali lang yumaman. Bago lumubog ang araw, ilibing nyo ang mga buto at humingi ng tawad. Lumayo kayo sa abandonadong minahan. Ituturo ko sa inyo ang isang mayaman na minahan. Isang lupain ng mga mapapalad. Kahit saan kayo maghukay doon, siguradong kikita kayo. Masiyahin talaga ang mga goblin na ito. Simple at diretsahan. Pera ang numero unong prioridad. Kaya kaunti lang ang problema. Mas masaya silang mabuhay kaysa sa kahit sino. Ginoo, ang libong taong pundasyon ng aming pamilyang dwarf ay malapit nang maglaho. Ubos na ang mga mineral vein namin. Namatay na ang apoy sa pugon. Talagang wala na kaming magagawa. Pakiusap, gabayan niyo kami para makaligtas. Ah, ganoon pala. Hindi dahil sa simot na ang inyong minahan. Kundi dahil lumubog ang earth vein. Ang magulong enerhiya ng lumang minahan ang dumungis sa apoy ng pugon. Kaya na-stock sa bottleneck ang pagsasanay ninyo ng lihim na sining. 1,200 sahang sa ilalim ng bangin sa kabundukan sa kanluran ng lungsod. Mayroong isang minahan ng mataas na kalidad ng crystal iron. Na may masaganang enerhiya. Lumipat kayo roon. Muling magliliyab ang inyong pugon. At agad kayong babangon muli. Para sa isang malakas na comeback. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng bagong pag-asa, Ginoo. Sa hinaharap, anumang kailanganin ninyo. Libre itong ipapanday ng aming tribo ng mga dwarf. May lifetime warranty pa. Lahi tribo ng mga wild beastmen. Pangalan, Loya. Maaaring tanggapin ang Destiny Commission. Upang alisin ang kamalasan. At baguhin ang takbo ng tribo. Gantimpala sa misyon, gantimpala sa misyon. Gantimpala sa misyon, 150 araw ng Destiny Value. Bilis, hulaan mo nga ako. Kahit ano nang gawin ko nitong mga nakaraan, palaging sablay. Kapag nagja-jungle ako, inaagawan ako ng camp. Kapag naghahatid ng pagkain, hinaharang. At kapag nakikipaglaban, palagi akong nilalaglag ng mga kakampi ko. Seryoso kong pinaghihinalaan na sa loob ng tribo. May sumisira sa mental state ko ng patalikod. At binablock ang swerte ko. Hindi dahil binablock ng iba ang swerte mo. Kundi ikaw ang tipikal na malakas ang skill. Pero nasa sahig naman ang utak. Matagal nang nagsabuatan ang 2 deputy chief ng tribo mo para agawin ang kapangyarihan. Sinasadya kanilang ilaglag tuwing may laban. Para ikaw ang sumalo ng damage at maging scapegoat. Habang sila naman ang kumukuha ng credit. Hindi dahil malas ka. Kundi dahil matagal ka nang binabackstab at piniilki ng sarili mong mga kasamahan. Kaya pala palaging may aberya. Ang mga plastic na kapatid na iyon. Mahilig pala silang manaksak sa likod, ha? Ngayong gabi, habang nagpaplano pa sila sa dilim. Unahan mo na silang A-purge. Hulihin mo sila sa akto, parusahan at bawiin ang kapangyarihan. Ang mauna ang siyang panalo. Pagkatapos ng wave na ito, mawawala na agad ang kamalasan mo. At biglang babalik ang swerte mo. Para tuluyan mong hawakan ang tunay na kapangyarihan. Boss, napaka-reliable mo talaga. Mas maaasahan ka ng 10,000 beses kaysa sa mga traidor sa tribo ko. Uwi na ako ngayon para mag-purge. Kung sino man ang mag-backstab sa akin. Isang taga ng palakol lang sila sa akin. Ding, kumpleto na ang Destiny Commission ng babaeng Beastman. Mula ngayon, ang buhay ko na si Loya ay nasa ilalim na ng pangangalaga mo, boss. Kung sino man ang mga has na manggulo sa tindahan mo. Biyakin ko agad ang ulo niya gamit ang palakol ko. Isang tawag mo lang, nandyan agad ako. Ang babaeng ito, puro lakas lang ng katawan.
Pero napakasimple ng utak at madaling mauto. Kadalasan naman talaga ay tapat at simple ang mga beastmen. Mas madali silang kasama kumpara sa mga mapagkunwari sa ibang lahi. Pero kahit simple siya, mukhang may paparating na problema. Ito ang aura ng maharlikang pamilya ng Ibis. Ang Evernight Grand Duke na si Zoka. High risk warning. Boss, siya ang pinakamapilit na Demon King sa buong Ibis. 300 taon na niya akong hinahanap. Dati, mahina pa ang aking origin. Kaya hindi niya ako maramdaman. Pero tinulungan mo akong malampasan ang pagsubok at mag-level up. Kaya nalantad ang aking origin. Ako ang pakay niya rito. Walang kinalaman ito sa iyo, kaya tumakbo ka na. Tatakbo. Ang tindahan ng Tianming ko ay narito para tumulong sa lahat. Hindi kailanman umiwas sa kaaway. Isang hamak na malakas na diesel lang naman. Ang tauhan ko. Sino ang may lakas ng loob na umagaw? Isa siyang sa kubos ng Ibis. Isang alagad na nagpapasakop kay Zoka. Hindi personal na pupunta rito si Zoka. Laging maingat ang taong iyon. Palagi niyang pinapadala muna ang mga tauhan niya para mag-scout. Ikaw pala. Ang taong lumaban sa tadhana. Ang mortal na manghula na nag-alis ng 100 taong sumpa ng pag-ibig ni Lilith. Ako nga, may kailangan ka ba? Ang lakas din ng loob mo, no? Nangahas ka pang agawin ang pag-aari ng duka. Pinapahalagahan ng duka ang may talento. Magpasakop ka sa duka at maaari kang manatili sa Ibis. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Kasama na ako. Ang matatalinong tao ay sumasabay sa agos, batang manghula. Hahaha, magtrabaho para sa amo mo. Pasensya na. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Ayoko sa mga drawing na pangako ng mga boss. Mukhang gusto mong daanin ito sa mahirap na paraan. Stutu. Ang lugar na ito ay ang tindahan ng Tianming ng aking amo. Hindi ito lugar para magwala ang Ibis ninyo. Kung gusto mong galawin ang amo ko, dumaan ka muna sa akin. Lilith, isang takas na 100 taon nang nagtatago. Isang duwag sa loob ng 1,000 taon. Nagtatago sa likod ng isang tao para humingi ng proteksyon. Itinapon mo ang biyaya ng duka. Isa kang malaking kahihiyan sa lahi ng mga sakubos. Ngayong araw, lilinisin ko ang dumi para sa duka. Hulihin kita pabalik. At tuturuan ko rin ng leksyon ang inosente mong amo. Grabe, seryoso. Ang isa ay mukhang mabait at inosente. Ang isa naman ay palaban at sexy. Sa totoo lang, ang hubog ng mga katawan nila. May kanya-kanyang pamatay na alindog. Talagang nakakabusog sa mata. Bawing-bawi ang libreng premium action show na ito ngayon. Sulit ang bayad. Tinitingnan talaga ng amo ang katawan ko habang nakikipaglaban ako. Kasalukuyan kaming nagpapatayan sa isang laban na buhay at kamatayan. Pero nagagawa niya pang mag-rate ng katawan. Anong klaseng kakaibang eksena ito? Ikaw, huwag mo akong ituro ng ganyan. Laban kong laban. Pero magpakatotoo tayo. Maganda sa mata kapag magaganda ang naglalaban, walang mali doon. Nabuhay ako ng mahigit 200 taon. Bilang isang opisyal ng duka. Namuno sa mga Sakubos Vanguard sa pakikipaglaban ng 100 taon. Ang mga kalaban ko ay alinman sa natatakot sa kapangyarihan ko. O kaya naman ay nahuhulog sa aking gayuma. Walang sinuman ang nangahas na gawing katatawanan ang isang labanang buhay at kamatayan. Kawalang galang. Isang hamak na mortal. Nangangahas na manghimasok sa laban ng mga Sakubos. Lilith, dahil mapilit kang protektahan ang isang langgam. Sisirain ko ang pinagmumulan ng lakas mo ngayon. At ibabalik ko ang sugatan mong katawan sa Ibis. Para ang duka na mismo ang magparusa sa iyo. Ayos, ayos. Ang palitan ng atake na ito ay pang textbook ang antas. Si Stutu ay agresibo at brutal. Puno ng opensa.
Si Lilith naman ay depensa at kontra-atake, walang butas ang depensa. Kontroladong-kontrolado niya ang laban. Para ito sa pagtupad ng utos ng duka. Pero sa mata ng taong ito, laro lang ang lahat. Palitan ng atake. Stu 2. Sagad ang attack speed mo pero ang depensa mo ay parang sahig na semento. Isang tipikal na glass cannon. Sa kabilang banda, balanse ang atake at depensa ng aking Lilith, kalmado ang isip, siguradong panalo. Maraming taon na akong nakikipaglaban, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Manahimik ka nga. Titingnan ko kung makakapanood ka pa ng kalmado mamaya. Heart-devouring silk ng Abyss. Wingshield ng Fallen Demon. Gagamit ng ultimate skill para mag-clear ng field, ha? Sayang, mali ang prediction mo. Sakto lang ang pagkakabuo ng defense ni Lilith. Walang kwenta ang damage ng ultimate skill mo na to. Sablay ang ultimate, sayang lang. Ang galing. Perfect counter kill. Swebe na, may forma pa. Ganda at lakas, parehong panalo. Lin Yu, Lilith. Ang huhusay ninyo. Inaamin ko, natalo ako ngayon dahil minaliit ko kayo. Isa lang akong hamak na piyesa sa unahan ng duka. Sa pagsubok na ito, nalaman ko na ang inyong mga sikreto. Hindi magtatagal. May mas malalakas na tauhan ng Abyss ang darating. Lilith, makakatago ka ngayon. Pero hindi habang buhay. Ang mga bagay na nagustuhan ng duka. Kailanman ay hindi sumasablay na makuha. At ikaw na tao. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng nanonood at nagkokomento habang nakikipaglaban ako. Humanda ka sa akin. Ang galing mo, aking assistant. Pa-level up ng pa-level up ang galing mo sa laban. Ang counter kill na iyon kanina. Ang cool, napahanga ako. Amo, pinapanood mo ba talaga kami kanina? Nagkokomento ka ba sa katawan namin? Hehe, kung hindi, ano pa nga ba? Dalawang top tier na sa kubos na naglalaban ng malapitan. Sagad ang ganda. Pamatay ang katawan. Ang ganitong klaseng marangyang palabas. Kahit magbayad ka, hindi mo mapapanood. Kaya dapat ko lang itong i-enjoy ng husto. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ang tumingin sa magagandang babae, di ba? Matagumpay na napaatras ang Vanguard ng Abyss. Nakakuha ng 80 demon points. Kasalukuyang rank, Spiritual Master. Maaaring umabot sa Heavenly Master Realm. Duka ng Evernight, ha? Sige lang, magpadala ka pa ng mga tauhan mo para sumubok. Wala akong ibang marami. Pero marami akong oras at kalmado ang isip ko. Profesional ako sa panonood ng palabas. Ang lahat ng tauhan mo na pupunta rito ay magbibigay lang sa akin ng yeso. At magpapakita pa ng palabas para sa akin. Isang palabas na nakakagana sa mata. Amo, may nag-away ba sa tindahan mo kanina? Kanina lang, may nanggulo mula sa Abyss. Isang fallen sa kubo sa ilalim ng duka ng Evernight. Gusto nilang sumubok at gumawa ng gulo. Pero napaalis ko na sila. Duka ng Evernight ng Abyss. Sa madaling salita, tinulungan ko si Lilith na baguhin ang kanyang tadhana. At tinanggal ko ang kanyang sumpa. Kaya naman, hindi sinasadyang target kami ng isang big boss mula sa Abyss. Lin Yu. Tinulungan mo akong bumangon. Niligtas ang aking karera. At ang aking kapalaran. Ikaw ang tagapagligtas ko, ni Loya. Ngayon, kung may mga has namang api sa iyo. O magtangka sa mga taong nasa tabi mo. Ako ang unang hindi papayad. Yitsad, nagdesisyon na ako. Mula ngayon, sasamahan kita kasama si Ate Lilith. Siya ang bahala sa pagiging mabait at maalaga. Pati na rin sa pagiging maganda. At ako naman ang bahala sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa tindahan. Papatumbahin ko ang mga mahihinang kalaban. Kahit gaano pa karaming alipores ang ipadala ng Abyss.
Isa-isa ko silang tatapusin gamit ang palakol ko. Lahat sila ay buburahin ko. Heh! Kahit na isa akong beastman. Napakasunurin ko naman. Hindi ako nanggugulo at hindi rin ako makulit. At kaya ko ring mag-tank ng damage. Kaya kong sumabak sa matitinding laban. Kapag bad trip ka, ako ang bahalang rumesbak para sa iyo. Kapag nagbukas ka ng tindahan, ako ang magbabantay sa pinto. Kung ano ang trato mo kay Ate Lilith. Gusto ko rin nun, amo. Gusto kong magkaroon ng pwesto sa tabi mo. Oh, napaka-aktibo mo naman. Ang iba ay nahihiya pa, pero ikaw. Diretso agad sa pag-agaw ng pwesto. Hindi ka ba natatakot na puno na ang harem ko? At hindi na tumatanggap ng bago? Ako, sobrang lakas ng combat power ko. Dapat akong tanggapin ng espesyal. At hindi nagsisinungaling ang mga beast. Kapag pinili kita, panghabang buhay na ito. Siguradong hindi ka malulugi. Sige, tatanggapin kita bilang espesyal. Dahil sumali ka na sa aking team. Mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Ang tribo mo, ang kapalaran mo, at ang kaligtasan mo, sagot ko lahat. Kapag nangahasang ibis na galawin ang mga tao ko, babasahan ko sila ng kapalaran. Kamalasan sa bawat hakbang. At hindi na makakabangon kailanman. Ding, nakakuha ng bagong bond sa iba't ibang lahi. Leader ng tribong beast na si Loya. Nangakong magtatapat hanggang kamatayan. Nakakuha ng 200 destiny points. Na-unlock ang bond buff, beast blood protection. Bahagyang tataas ang basic destiny ng buong team sa labanan. 8 Lilith. Tingnan mo ang gintong liwanag na ito. Sumasama ito sa sarili kong lakas. Biglang tumaas ang aking defense power. Pagkatapos nito ang aking magic energy. Kapag ipinagsama sa beast god skill mo, ang Abyss Corrosive Poison Blade Slash ay haharangin ng double barrier. Magiging perpekto ang pagtutulungan natin. Ang Beast Blood Protection ay hindi lang nagpapataas ng physical defense, kundi ikokonekta rin ito ang destiny threads ninyong dalawa. Kapag ang isa ay nanganib, agad itong mararamdaman ng isa. Hindi niya na kailangang lumaban ng mag-isa. May babala mula sa kapalaran. At may double protection buff. Kahit bumalik pa si Kalon kasama ang maraming puppet, kaya pa rin natin silang harangan ng harapan ng walang kahirap-hirap. Grabe, bibigyan ko yata ng good guy card ang boss ng Abyss. Amo, napakagulo ng demonic aura sa labas. Mukhang tumakas na pabalik si Stuto sa palasyo ng Evernight. Hindi naman siya kasundo ng 3 pang Demon General. Kaya tiyak na gagamitin nila itong pagkakataon para asarin at pahirapan siya. Bakit hindi na lang tayo direktang sumugod sa Abyss, amo? Para tapusin ang mga pangit na nilalang na iyon ng minsanan. Para hindi na sila paulit-ulit na pumunta rito para manggulo. Nakakairita talaga. Huwag tayong magmadali. Hayaan muna natin silang mag-away-away. Para maubos ang lakas ng isa't isa. At kapag kumilos na tayo, mas magiging madali ang lahat. Manahimik muna tayo at mag-abang ng balita mula sa Abyss. Tingnan natin kung gaano kalaking gulo ang magagawa ng 4 na Demon General. Haha, hindi ba ito si Stuto na pinakamagaling sa atin? Ang eksperto sa pang-aakit at pagkontrol sa isip. Pumunta sa mundo ng mga tao para subukan ang isang mortal. Isang sakubos na nakawala sa sumpa. Pero heto, basang sisiw na tumakbong pabalik. Bago ka umalis, napakayabang mo pa. At ngayon, ganito lang ang napala mo. Napakakatawa talaga. Nabalitaan ko pang pinanood ka ng lahat habang nakikipaglaban. At pinag-usapan pa ang katawan mo sa harap ng marami. Talagang ipinahiya mo ang 4 na Demon General. Bakit, nawalan ba ng bisa ang charm magic mo, hahaha? Kalon, mamatay ka ba kapag hindi mo ako inasar? Bihira lang ang pagkakataong asarin ka ng ganito, Stuto. Kaya hindi ko ito palalampasin. Hindi ko lang kasalanan ang lahat. May kakayahan ang mortal na iyon na sumilip sa kapalaran. Napakagaling niyang manipulahin ang tadhana. Wala talaga akong laban sa kanya. Puro kalokohan lang iyang tadhana na iyan. Nakipaglaban ako sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali sa kakaibang kakayahan niya. Kung kayo ang sumabak sa laban, hindi rin kayo mananalo ng ganun kadali. Pinagdududahan mo ba ang lakas naming 3? Kung mahina ka, huwag mo kaming idamay, bobo. May problema ba sa utak mo? Kakabangon ko pa lang. Walang silbi ang madaming salita. Dapat nating isipin kung paano magpapaliwanag sa Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga dahilan. Kahit anong palusot, hindi na mababago na nabigo ka. Nabigo po ang misyon. Wala pong silbi ang inyong lingkod. Hindi ko napasuko ang taong kapalaran dalubhasa. At hindi ko rin naibalik si Lilith. Pinalayas po ako ng kalaban. Bigo ko pong natupad ang inyong utos, Panginoon. Pinapunta kita roon para subukan ang tubig. Para alamin ang kakayahan ng 2 langgam na iyon.
Pero ang nangyari, nabugbog ka ng ganyan. At ginawa ka pang laruan at pinagtawanan ng isang mortal. Malala ang mga sugat mo. Sa lagay mong yan. Paano naman kita matitiis na parusahan pa? Ang 3 taang to, hindi man lang ako pinigilan. Dahil ilang daang taon ka nang nagsisilbi sa akin. Na palaging sunod-sunuran at mabait. At kailanman ay hindi nagtaksil. Sa pagkakamali mong ito, patatawarin ko ang buhay mo. Maraming salamat po sa awa ninyo, Panginoong Zoka. Mawawari ang pagkatalo ni Stuto dahil nag-iisa siyang sumubo. Sa susunod, kayong 4 na ang sabay-sabay nakikilos. Kamaming 4, Panginoon. Para lang sa isang maliit na tindahan sa mundo ng mga tao. Isang mortal. At 2 babae mula sa ibang lahi. Kailangan pa bang magsanib puwersa ang 4 na general? Masyado namang iyan. Baka mo. Kagiliw-giliw ang mortal na iyon. At ang pinagmulan ng lakas ni Lilith ay napakabihira sa loob ng 10,000 taon. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Magtulungan kayong 4. Pumunta kayo sa imperyo ng Elan. Subukan ninyo ang kanilang tunay na lakas. Gipitin at kontrolin sila. Ibalik ninyo si Lilith. At isama na rin ninyo ang kawili-wiling taong iyon. Nakapalaran dalubhasa ng walang galo sa akin. Naiintindihan po kapag nagtulong kaming 4. Hindi lang ang maliit na tindahang iyon. Kahit pa ang maharlikang pamilya ng imperyo. Ang Yinlin o kahit ano paman. Kaya naming burahin ng buo. Panoorin niyo na lang ako kapag dating doon. Kung paano ko sila tatalunin ng mag-isa. Akala mo naman kaya mo talaga. Stuto, umalis ka muna ngayong araw para magpagaling ng katawan. Bukas na bukas din, lumakad na kayo. Ang anumang magustuhan ko, sa huli ay magiging akin din. Masusunod po, Panginoon. Stutu. Pinahiya mo ang buong kaibuturan ng ibay sa ginawa mo. Pinalayas ka lang ng 2 ulol mula sa mundo ng tao. Kung ako sa'yo, magkukulong na lang ako sa kwarto mag-isa. Nga, nakakapagtaka talaga. Baka naman habang nakikipaglaban ka, nauto ka ng matamis na pananalita ng mortal na iyon. Hindi ordinaryong mortal ang taong iyon. Wala siyang magic power. Wala ring martial arts skill. Pero nababasa niya ang bawat galaw. Sinisira ang focus ng isip. At nababaliktad ang swerte. Napakahiwaga niya. Tigil-tigilan mo nga yan, talo ka na, talo ka na. Bakit kailangan mo pang gumawa ng maraming walang kwentang dahilan? Anong pinasasabi mong swerte-swerte dyan? Anong kakaiba? Pampalubag loob lang yan ng mga mahihina. Masyadong maingat si Duka. Kaya pinasabak niya tayong 4 ng sabay. Masyadong naman yan. 2 tao lang naman. Bakit kailangan pa nating 4 mag-team up? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Kung ano ang ibig sabihin ng totoong pag-dominate sa laban. Si Kalon ang may pinakamalakas na combat power. Dahil tiwala ka naman sa sarili mo. Mas mabuti nga yon. Hindi na kaming 3 eksena para hindi maagaw ang spotlight mo. Maghihintay na lang kami rito sa tabi. At hihintayin ang iyong tagumpay. Tapusin mo agad yan ng mabilis. Huwag mong patagalin para makabalik na tayo at makapag-report. Kalon, huwag kang pumunta ng mag-isa. Masyadong mapanganib yan. Mas mabuti kung mag-team up tayong 4 at dahan-dahang umatake. Mapanganib, ako, ang Demon Blade na si Kalon, ay kayang i-crush ang kahit sinong kapareho ko ng level. Kailangan ko ba talagang mag-ingat? Natatakot ka lang dahil natalo ka. Huwag mong isipin na basura ang lahat tulad mo. Ngayong araw, mag-isa kong gigibain ang tindahang ito. At hulihin ko ng buhay ang mayabang na mortal na yan. Akin ang lahat ng karangalan. At ako rin ang mananagot kung sakaling pumalpak. Mabuti nga yon, may gagawa ng trabaho. Makakari na lang tayo. Kapag nanalo, may parte tayo sa credit. Kapag natalo, siya ang mananagot. Siguradong panalo tayo rito. Magpapahinga muna ako habang naghihintay ng resulta. Isang takas na sa kubos lang naman. At isang mabangis na beastman na sumulpot kung saan. Akala niyo ba talagang 2 ay kaya niyo akong pigilan? Loya, umurong ka muna. Masyadong basura si Stuto. Kaya napaglaruan siya ng isang mortal at natalo. Ngayong araw, ako mismo ang gigiba sa lugar na ito. At kakalag ka rin kita pabalik sa Ibais. Para linisin ang kahihiyang idinulot mo sa 4 na Demon General.
Salo. Kung gusto mong saktan ang amo ko at si Ate Lilith, dumaan ka muna sa akin. Moonlight Slash. Pagbabago ng tadhana. Tahimik na pagpatay ng walang dumanak na dugo. Silent Shattering Blade Slash. Gaya ng inaasahan sa isang general ng Ibis. Talagang napakalakas ng raw strength niya. Pero sayang, bagsak naman ang lock niya. Kahit gaano pa kalakas ang brute force, hindi pa rin siya makakagawa ng perpektong atake. Heto na. Ang pinakamahirap talunin sa mortal na iyan ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang tadhana. Hindi ako nanghihinayang sa pagkatalo ko, Kalon. Susunod ka na rin. Sa ngalan ng Beast God. Sa ngalan ng Beast God. Bakit? Bakit? May mali rito. Kahit mayabang ang baliw na si Kalon, hindi naman posibleng maging ganito kabulok ang basic skills niya. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil malas lang talaga si Kalon ngayon. Buwisit. Mabasag ka. Sa ngalan ng Beast God. Tama na ang laro. Pinagbigyan kita ng matagal. Maliit na pagkakamali lang iyon. Hindi mo pa rin ba napagtatanto? Hindi combat power ang dahilan ng pagkatalo mo, kundi ang tadhana. Nakastack na ang bad luck mo. At sagad na ang debuff mo. Naka-unlock ako ng bagong offensive skill. Heavenly Destiny Lightning. Anong klaseng kapangyarihan ito? Habang lalong nagiging critical ang sitwasyon, lalong lumalala ang mga pagkakamali mo. Kidlat. Ah. Ah. Ngayon, alam mo na. Kapag ang iba ang lumalaban, nagpapatalbugan sila sa skills, brute force at cultivation. Pero kapag ako ang lumaban, tadhana ang labanan. Bulok ang swerte mo. Masyadong mayabang at punong-puno ng kasalanan. Kaya natural lang natalo ka ng lightning magic ko. Ang maliit na pagkakamali kanina ay babala lang sa'yo. Ang kidlat na ito, ang siyang tunay na magtatapos sa'yo. Bumalik ka sa Ibis. Sabihin mo sa tatlo mong kasamang nagtatago sa dilim at nanonood lang, na kapag nag-feed pa sila ng paisa-isa sa susunod, dahil sa sarili nilang interes at awayan,
At minaliit ang tindahan ng Tianming ko. Hindi lang isang kidlat ang ibabagsak ko sa susunod, kundi isang parusa ng langit na wawasak sa tadhana nyo. Siya, alam niya talagang may iba pang nagtatago rito. Uff! Ding! Matagumpay na tinalo. Ang isang high-level demon general ng Ibis. Destiny points positibo 320. Simula ngayon, hindi na lang pagbago ng tadhana at hula. Ang tanging support skills na mayroon ako. Hawak ko na ang Destiny Lightning Magic. Pwedeng pang-control, pang-attack, at pang-taboy ng masasamang espiritu. Kani-kanina lang, dikit pa ang laban. Pero parang wala lang sayong nakontrol ang laban. Amo, napakagaling mo talaga. Ang ganda at ang lakas ng kidlat na iyon. Ang bangis pa naman ni Kalon. Pero napatalsik mo siya sa isang tira lang. Habang tumatagal, lalo akong nahuhulog sa'yo. Lalo akong nabibighani. Hindi lang basta magaling. Amo, ang cool talaga ng lightning magic mo, grabe. Tinamaan yung bastos na nakaitim na armor. Napangyaw talaga siya sa sakit. Napakulo nito ang dugo ko sa pananabik. Alam kong tama talaga ang desisyon kong sumunod sa'yo, amo. Marunong ng manghula. Nakakapagbago pa ng tadhana. At nakakapagpalabas pa ng kidlat para lumaban. Isang all-rounder na big boss talaga. Bakit parang hindi ka man lang hiningal pagkatapos lumaban? Masyado ka kasing nakatitig sa akin. Eh hindi kaya? Hindi ah. Nag-aalala lang naman ako kung nasaktan ka, amo. Nag-aalala sa akin. O baka naman nakulaan ka lang sa amo mo pagkatapos lumaban. Ang cool nga. Matapang ka rin naman kanina, Loya. Hinarap mo talaga ng direkta ang Demon Blade. Bawat suntok mo, ramdam na ramdam. Hindi ko lang alam kung mas cool ka ba kapag lumalaban. O mas cute kapag namumula ang mukha mo kapag pinupuri kita. Sino ang namumula? Kaming mga Beast Tribe, natututong dumanak ang dugo pero hindi namumula. Umakyat lang talaga ang init ng dugo ko pagkatapos ng laban. Ah, umakyat pala ang init ng dugo mo. Paano kung purihin pa kita ng mas marami? Baka lalong umakyat ang dugo mo sa ulo. At bigla ka na lang sumunggab sa akin. Ikaw talaga. Napaalis ang Demon General ng Ibis. Na-unlock ang bagong skill na Lightning Magic. At may dalawa pa akong kasamang magagandang babae na nakatitig sa akin. Ang sarap talaga ng isekai life ko, lalong sumasaya. Dahil hangang-hanga kayo sa akin. Dapat nyo akong sundan ng mabuti simula ngayon. Ako ang bahala sa panghula pagbago ng tadhana. At pagpapakuryente sa mga kaaway. Kayo naman ang bahala sa pagpapaganda. At pagbabantay sa tindahan. Ano sa tingin nyo ang hatian na ito? Masaya ba kayo rito, mga magaganda kong kasama? Masusunod po, amo. Bless you. Ayos naman ang hatian ng trabaho natin. Kaya heto, sasamahan na lang kita kahit medyo napipilitan ako. Nagbabala na ako dati pa. Na matatalo tayo kapag naging kampante pero walang nakinig. Ngayong tapos na ang lahat, madali nang magkunwaring henyo. Ang dahilan kung bakit ako natalo ng malubha ay hindi dahil mahina ako, kundi dahil hinayaan lang akong mamatay ng mga kakampi ko. May kapal pa talaga kayo ng mukhang magsalita. Habang nakikipaglaban ako ng patayan sa harap. Kayo naman ay nagtatago lang sa likod at nanonood ng palabas. Apat tayong pumunta roon. Pero pinanood nyo lang akong mapalibutan at tamaan ng kidlat. Kahit man lang tulong, hindi nyo nagawang ibigay. Nakakatawa naman ang sinasabi mo, Kalon. Sino nga ba ang nagmalaki at nagsabing kaya niya itong mag-isa para masolo ang lahat ng parangal? At nagsabi pang nakakahiya lang kami kung sasama kami sa iyo. Haha, ikaw ang may gustong sumugod ng mag-isa roon. Ngayong natalo ka, kami pa ang sisisihin mo dahil hindi kami tumulong. At saka, paano naman namin malalaman na hindi mo pala kayang talunin kahit 2 tao lang? Bago tayo umalis, hindi ba't sinabi mong sisiw lang ito sa iyo? Na kayang-kaya mo silang talunin ng walang kahirap-hirap. Gusto mong pumunta at hindi ka naman mapigilan. Kung tumulong kami, baka sabihin mo pang inaagawan ka namin ng kredito. Tiyak na hindi mo iyon magugustuhan. At ikaw naman. Matagal mo nang alam na kakaiba ang taong iyon. Bakit hindi mo sinabi ng malinaw sa amin noong una pa lang? Sinasadya mo ba itong ilihim? Para lang mapanood akong mapahiya, ganoon ba? Nagbabala na ako sa iyo bago pa tayo umalis. Nakakaiba ang kakayahan ng taong iyon. At hindi siya dapat maliitin. Ikaw ang hindi nakinig at sinabihan mo pa akong duwag at nagdadahilan lang. Ngayong bumalik kang talunan. Ako pa ang sisisihin mo na hindi nagpaliwanag ng maayos. Sige, ayaw niyo talagang umamin sa pagkakamali niyo, ha? Kung ganoon, pumunta tayo sa harap ng duka para siya ang humusga.
Titingnan ko lang kung sino talaga ang parurusahan ng duka. Sige, pumunta tayo, sino ba ang natatakot sa iyo? Basta hindi ako ang naghangad ng parangal at sumugod ng basta-basta. Sapat na. Magsalita kayo. Apat kayong umalis. Pero bumalik kayong may malubhang sugat. At walang anumang napala. Sino ang magpapaliwanag sa akin kung ano ang nangyari? Panginoon. Tamad at walang ginawa si Rena at Got. Habang nakikipaglaban ako sa harap. Nagtatago lang sila sa likod at ayaw akong tulungan. Kaya naman ako ay nalamangan ng kalaban. Panginoon, naway maging makatarungan kayo. Si Kalon ang nagpumilit na sumugod ng mag-isa. Sinabi niyang gusto niyang suluhin ang lahat ng parangal. At pinagbawalan kaming makialam. Natakot kaming masira ang kanyang mga plano. Kaya hindi kami nangahas na lumapit. Hindi siya nakikinig sa mga payo. At hindi namin siya mapigilan. Tama na. Ipinadala ko kayong apat. Upang masigurong walang magiging pagkakamali. Ngunit sa halip, nagkanya-kanya kayo ng laban. At nagsabotahe sa isa't isa. Ang isa ay naghangad ng parangal. Ang iba naman ay nagbulakbol. At ang iba ay nanood lang. Apat kayo. Pero natalo kayo sa dalawang hamak na tao. At may kapal pa kayo ng mukhang magsisihan dito. Panginoon. Ako. Manahimik kayo. Kalon. Dahil sa iyong kasakiman sa parangal at padalos-dalos na kilos. Pati na rin ang pagmamaliit sa kalaban na humantong sa pagkatalo. Sinira mo ang karangalan ng aking ibais. Parurusahan kita ng 30 hampas ng Demon Blood Whip. Ipipinig ka sa palasyo ng Evernight ng 3 buwan. At babawasan ng kalahati ang iyong rasyon ng Demon Crystal sa loob ng 6 na buwan. Tinatanggap ko po ang parusa, aking Panginoon. Rena, Got. Nagpabaya kayo sa inyong tungkulin. Pinanood niyo lang matalo ang inyong kasamahan. Wala man lang kayong teamwork. Multa ng 3 buwang handog na Magic Crystal ang bawat isa sa inyo. Bumawi kayo sa susunod ninyong misyon. Tinatanggap po namin ang parusa. Nagbigay ka naman ng babala ng maaga. Kaya masasabing ginawa mo ang iyong tungkulin. Ngunit dahil nabigo ang misyon, may pananagutan ka pa rin. Bawas ang iyong handog ng 1 buwan. Maaari ka nang umalis. Salamat sa inyong awa, dakilang duka. Tandaan ninyo. Si Lilith. Gusto ko siya. Gusto ko rin ang interesanting taong iyon. Kapag may nagustuhan si Zoka, kailanman ay hindi ko nabigong makuha. Sa susunod, magsasama kayong apat sa pag-atake. Bawal ang solo flight. At huwag kayong magkanya-kanya ng plano. Ustakin ninyo ang bulok na tindahang iyon. At dalhin ninyo sila sa akin ng walang galos. Kapag nabigo pa kayo ulit, huwag na kayong apat babalik pa. Masusunod po, aking Panginoon. Ang lalaking iyon sa tindahan ng Tianming. Humanda ka sa akin. Kanina sa harap ng dakilang duka. Hindi lang ako nakipag-away dahil sa mga batas ng palasyo. Pero alam niyo naman ang totoo. Noong huli na mag-isa akong pumasok sa tindahan ng Tianming. At nakipaglaban hanggang kamatayan sa 2 iyon at sa 1 halimaw. Dahil sa kakaibang lightning magic ng mortal na iyon. Halos mapatay ako at malubhang nasugatan. Habang kayo naman ay nakatayo lang at nanonood. Ni hindi man lang kayo tumulong. Halatang gusto ninyo akong matalo. Para mabawasan ang maghahati sa pabuya ng dakilang duka. Huwag mo namang baluktutin ang katotohanan. Sino ba ang nagmayabang noon at nagsabing kaya niya mag-isa? Nahulihin si Lilith at ang tao. At paulit-ulit kaming pinigilan na sumama. Dahil baka raw maagawan ka namin ng kredito. Ngayong natalo ka at naparusahan. Kami pa ang sinisisi mo. At ipinapasa ang kasalanan sa iba. Masyado kang double standard, nakakatawa ka. Ang misyon lang naman ay hulihin sila. Walang dahilan para itaya natin ang ating buhay. Sinunod lang namin ang gusto mo. Kaya wala kaming utang na loob sa iyo. Ang Fate Reversal at Destiny Technique ni Lin Yu. At ang kanyang Lightning Body ay double counter sa lakas ng ibais. Noong huling laban na mag-isa ako, talagang nahirapan ako ng husto. Kung magkakanya-kanya pa rin tayong apat ng agenda. Mas malala pa ang sasapitin natin kaysa sa pagkatalo ko noon. Ang pagkatalo ko noon ay dahil lang sa aking kapabayaan. Kapag ibinuhos ko ang lahat ng aking mana. At ginamit ang aking pamanang Burning Demon Blade. Madali ko lang wawasakin ang sinasabi nilang Destiny Magic. Wala lang sa akin ang mga pakulo ni Lin Yu.
Nagbabago ang iyong aura. Lilith, tuluyan nang naputol ang iyong 300-year love tribulation. Patuloy na nililinis ang iyong Succubus source. Sa susunod, hindi ka na madaling mapipinsala ng corrosive energy ng Ibis. Loya, nalutas na ang problema sa internal na gulo ng inyong tribo. Patuloy na tumataas ang swerte ng inyong tribo. Ang tanging kahinaan mo lang ay madali kang magpadalos-dalos. Sa mga susunod na laban, tandaan na huwag basta sumugod gamit ang brute force para hindi mahulog sa trap. Dahil pinapatatag ni Amo ang aking swerte. Kahit gaano pa katakot-takot na monsters mula sa Ibis, hindi ako natatakot. Makahaharang ito ng masasamang espiritu. Kapag bumalik ang mga basurang iyon mula sa Ibis, wawasakin ko silang lahat gamit ang aking palakol. Tatadtarin ko silang lahat. Bakit ba napaka-in-demand ko? Isang hamak na mortal lang naman siya, na may alam lang na kaunting destiny magic. Ang pagkatalo ko noong nakaraan ay dahil lang sa naging pabaya ako. Ngayong 4 na tayong kikilos ng sabay. Mapapasa akin ang lahat ng parangal. Hindi man lang makakadapo sa katawan ko ang hamak na kidlat na yan. Isang tao lang at 2 ibang lahi. Karapat dapat ba silang pakilusin kaming 4 ng sabay? Kapag nagsimula na ang laban, ako ang mangunguna. Tatapusin ko agad ito at kukunin ang target. Para hindi niyo mapabagal ang pagkuha ko ng parangal. Hayaan nating saluhin ni Kalon ang kidlat ng harapan. Habang nagtatago ako sa shadow barrier para mag-abang ng pagkakataon. Madali lang akong makakatakas anumang oras. Kaya hindi mapupunta sa akin ang sisi. Napakalakas talaga ni Kalon. Siguradong madali lang sa kanya ang misyong ito. Sumunod na lang tayo at tumulong sa likod. Wala akong pakialam kung manalo o matalo. Kung masira ang mga puppet ko, gagawa na lang ulit ako. Hindi ko ilalagay ang sarili kong katawan sa tapat ng kidlat. Mas mabuting makaraos na lang ng ligtas sa misyong ito. Handa na ang mga puppet ko. Iwan niya na sa akin ang pagharang sa mga eskinita. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kahirap talunin ang mahika ng baliktad na tadhana. Kontra ng kidlat ang demon energy natin. Kung hindi tayo magtutulungan, siguradong matatalo tayo. Gagamitin ko na lang ang aking obsession smoke para protektahan ang sarili ko. Hindi ako makakasama sa kanila sa parusa. Napakalupit at kakaiba ng kapangyarihan ng tadhana ng mortal na iyon. Huwag nating mamaliitin ang kalaban. Kailangan nating magtulungan sa laban na ito. Ako ang aatake sa core ng lamat. Kayong 3 naman ang bahala sa mga hamak na kawal sa paligid. Huwag niyo akong pababagalin. Kapag nagsimula na ang laban, didiretso ako sa tindahan ng Tianming. Tatapusin ko agad ito para makuha si Lilith. Ito ang pinakamisyon ng duka. Gamitin mo ang heart-corroding demon smoke para pigilan ang babaeng beast na iyon. God, pakawalan mo ang lahat ng flame demon sa mga lagusan. Rena, magtago ka sa shadow barrier. Mag-abang ka ng pagkakataon para sneak attack si Lin Yu. Ang batang iyon ang pinagmumulan ng lahat ng kakaibang mahika. Kapag napatay natin siya, malulutas na ang lahat ng problema natin. Mukhang patas ang hachian ng trabaho. Pero sa totoo lang, ang lahat ng malaking parangal ay mapupunta sa akin. Ang lahat ng gantimpala at tiwala ng duka ay sa akin mapupunta. Magtatago lang si Rena sa dilim, para lang kumuha ng tira-tira. At si God naman ay aasa lang sa mga walang kwentang puppet niya. Kahit pigilan pa nila ang beast, hindi nila maagaw ang eksena sa akin. Tungkol naman sa kidlat ni Lin Yu. Napakalakas ng aking burning demon blade. Kaya walang problema kahit saluhin ko pa ang ilang kidlat ng harapan. Basta't makuha ko lang ang Succubus. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Nagmamadali si Kalon na umagaw ng parangal. Sakto lang sa gusto ko. Dahil sa harapang labanan pinakamalakas ang kidlat. Mas mabuting hayaan siyang sumugod doon para maubos ang lakas niya. Kailangan ko lang magtago sa dilim at mag-abang. Kapag nanghina na sina Kalon at Stuto, saka ako kikilos para sneak attack si Lin Yu. Madali lang naman ang magkontrol ng mga puppet. At kapag nasira ang mga ito, pwede ko naman silang summon ulit anumang oras. Hindi ko apakan ang lugar na may kidlat. Kapag nanalo tayo, may ambag ako. Pero kapag natalo, ang sisi ay mapupunta kay Kalon na masyadong gahaman sa parangal. Kahit pa magalit ang duka, wala siyang makikitang mali sa ginawa ko.
Mga kasama, ang mahikanang baligtad na tadhana ni Lin Yu ay nagtatagal. At nagdudulot ng iba't ibang kamalasan. At ang kidlat ay talagang kontra sa lakas natin. Kaya kapag nagsimula na ang laban, huwag tayong magkakahiwalay. Dapat nating protektahan ang isa't isa. Nakita ko na mismo gamit ang sarili kong mga mata. Kung gaano kalakas at walang katapat ang kapangyarihan ng tadhana na iyon. Kapag tinamaan ka ng baligtad na tadhana, magiging puno ka ng kahinaan sa buong laban. At isang daplis lang ng kidlat, siguradong wasak ang lakas mo. Huwag mo nga siyang masyadong ipagmalaki. Hamak na mahika lang ng mortal yan. Isang tebas lang ng aking Burning Demon Blade, siguradong dudurugin ko silang lahat. Gawin mo na lang ang tungkulin mo. Walang kapantay ang lakas ni Brokalon. Tiyak na panalo na tayo rito. Susuporta na lang tayo sa kanya. Lin Yu, pati na rin kayong nagtaksil na sa kubos. At ang biyaskin na iyan na walang kaalam-alam sa mundo. Ngayong araw, paliligiran kayo ng 4 na Demon General. Naka-lockdown na ang buong eskinita. Wala na kayong kahit anong pag-asang makatakas. 300 taon nang inaasam ng duka ang purong kapangyarihan ni Lilith. Kukunin namin to. Kung matalino kayo, kusa na kayong lumabas dyan sa tindahan. At sumama sa akin pabalik sa Ibais. Kapag sumunod kayo ng maayos, maaari ko kayong ipagsubok na magmakaawa sa harap ng duka. Para manatiling buo ang inyong mga kaluluwa. At hindi na maranasan ang matinding parusa sa impyerno ng Ibais. Pero kung magmamatigas pa rin kayo, ang munting tindahang ito, kasama kayong 3, ay wawasakin at gagawing abo ng aking Hellfire Blade. Magdudusa kayo magpakailanman sa walang katapusang kapahamakan. Noong huli, nag-iisa kang pumunta rito. At nasunog ka lang sa kidlat bago tumakas na parang basang sisiw. Ngayon naman, nagdala ka pa ng 3 kasama para maglatag ng bitad. Kaso lang, gusto lang ni Got na magpahinga at magpakari gamit ang mga puppet niya. Si Rena naman, nakatago sa dilim at nakahandang tumakas anumang oras. At si Stuto, itinatago ang lakas at ayaw man lang magbuhos ng effort. Mukha lang kayong nakapaligid mula sa 4 na panig. Pero sa totoo lang, kanya-kanya kayo ng pansariling interes. Isang grupo lang kayo ng mga walang pagkakaisa. At akala niyo talaga makukulong niyo kami. Puno ng kahibangan at kalokohan ang mga pinagsasabi mo. Isang karaniwang tao ka lang. Na gumagamit lang ng mga murang truko. Lakas ng loob mong husgahan kaming 4 na Demon General. Naging kampante lang ako noong huli. Ngayon, ibubuhos ko ang buong lakas ko sa aking Hellfire Blade. At sisirain ko talaga ang kapalaran mo. Pabalik sa Ibais, pakinggan niyo to. God, ay deploy mo na ang lahat ng puppets mo. Rena, aambush mo agad si Lin Yu. Stuto, huwag ka nang magtago ng lakas. Ilabas mo na ng buo ang heart-corroding mist. Sama-sama tayong lumaban. Tapusin na natin to ng mabilis. Tatanggapin mo ba tong maliit na kutsilyo? Mamatay ka na.
Arf. Mga walang silbi. Kahit marami pa kayo kung hindi naman kayo nagkakaisa. At nakalock pa ang kapalaran nyo sa akin. Ang mga atake nyo ay magiging isang malaking kaguluhan lang. Bakit ba? Buo naman ang lakas ko. Bakit laging mabagal ng kaunti ang kilos ko? Huwag masyadong maging greedy. At huwag ubusin ang huling alas. Mga hangal lang ang nakikipaglaban ng malapitan hanggang mamatay. Sinisira ng kapalaran ang galaw ng katawan ko. Hindi pwedeng makipagpalitan ng buhay. Kailangan munang mag-play safe. Sa pagkakataong ito, hindi to mag-fail. Ang aking Shadow Strike. Mas mahalaga ang buhay, ayoko na. Magulo ang kontrol sa isip ko. Hindi lang to dahil sa kapalaran. Kayong tatlo, puro lang kayo buong laban. Ako lang ang nakikipaglaban ng harapan at sumasalo ng lahat ng damage. Lahat kayo nagtatago ng lakas at natatakot lumaban. Paano natin mananalo ang laban na to? Ikaw tong masyadong greedy at sumugod ng walang plano, kaya nasira ang timing. Palagi kang nagkakamali at nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban. Ano ang kinalaman yan sa amin? Inilabas ko na ang lahat ng puppets ko. Masyadong kakaiba ang kapalaran ng laban na to. Hindi ko na to kasalanan. Gumagalaw ako para mang-distract sa buong laban. Hindi ako huminto kahit kailan. Kaso lang, nagulo ang kapalaran. Walang magagawa ang tao laban doon. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo nagkakaisa. At nakalock na ang kapalaran nyo. Ang sinasabi niyong pagpapaligid sa amin. Sa umpisa pa lang, isa ng malaking patawa. Apat na nagtulungang pumaligid. Pero ganito lang ang naging kahihinatnan. Ang dangal ng Ibays ay tuluyan ninyong nyurakan. Napaka-interesanteng sining ng Tianming. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Isuko mo si Lilith.
Maaari kong patawarin ang buhay mo, pero kung hindi ka susunod. Ngayong araw, lahat kayo ay ililibing dito. Linyo, narito na ako. Ang mga elf ng Yinlin ay nangahas na kalabanin ako. Hinayaan mong salakayin ng mga halimaw ng Ibes ang mundo ng mga tao. Ninanakaw ang enerhiya ng buhay at kapalaran. Matagal ka nang tinalikuran ng lahat. Sa tingin nyo ba ay malalabanan nyo ako gamit lang yan? Masyado kayong nangarap ng gising. Ah! Magsisimula na ang huling labanan. Ah! Tumingin ka rito. Anyway, ha? Mamatay ka na. Ah! Yayayeye. Ah! Ha! Ah! Ah! Naku, hindi pa patay si Zoka. Hinihigop niya ang mana ng 4 na general ng demonyo. Ah! Ah! Gusto niyang pilit na kunin ang kapalaran mo. May paraan pa pala siya para mabuhay muli. Pero kung natalo kita ng isang beses, kaya ko rin kitang talunin sa pangalawang pagkakataon. Inamin kong minaliit kita. Ang ganitong lakas, kinikilala ko na ang kakayahan mo. Sa lahat ng taong nakalaban ko, ikaw ang pinakamalakas na nakita ko. Pero hindi pa ito sapat. Kung ganoon, magseseryoso na ako. Eh,
Ah! Naghahanap ka ng kamatayan. Ah! Akala mo ba tapos na ito? Huwag mong isiping makakatakas ka. Ya! Ah! Nangangahas ka. Ya ah! Wah! Napatay ang kataas-taasang pinuno ng Ibis, ang Duke. Napatay ang high tier na masamang espiritu ng kapalaran. Nakakuha ng napakaraming destiny points. Umapaw at napuno ang destiny points. Ganap na nag-breakthrough ang antas. Congratulations, nakapromote ka na bilang high tier destiny master. Na-unlock ang passive, Abyss Evil Aura Perception Max. Tumaas ang buff sa paghula ng kapalaran sa buong sako. Malaki ang itinaas ng lakas ng panghihimasok sa masamang kapalaran. Side quest, linisin ang lungsod ng Elan. Matagumpay na natapos ang kaguluhan sa Ibis. Tapos na ang pagsusuri sa Regional Dongtion. Marka, perpekto at walang katulad. Ang Duke ng Ibis. Isa sa mga tunay na pinuno ng Ibis. Ay namatay sa mundo ng mga tao ngayong araw. Sapat na ito para yanigin ang buong sistema ng Ibis. Amo, nanalo tayo. Sa wakas, naubos din ang mga basurang ito. Ang talunin ang Duke. Ay isa lamang. Side quest na ibinigay ng system. Side quest. Ding, side quest, linisin ang salot ng Ibis sa Elan. Tapos na ang pagsusuri sa Regional Dongtion. Paalala, ang Duke ng Ibis ay isang pinuno lamang sa mababaw na bahagi. Kabilang lamang siya sa mga banta sa gilid ng mundong ito. Ang Duke ay isa lamang piyesa sa laro ng Ibis. Ang tunay na pinagmulan ng Ibis ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Tapos na ang side quest.